Praise God, purihin po ang Panginoon. Sa muli ay magandang umaga po sa bawat isa at patuloy ho tayong magsama-sama sa ating downwards. At ngayon, samahan niyo po muna akong manalangin. Tayo po ay manalangin. Purihin ka nga po, Panginoon. Patuloy kami na nagpupuri, nagpapasalamat sa patuloy na katapatan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag at pag-iingat mo. At ngayon taglay namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Pangunahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Para sa iyo, Panginoon, ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po, tuloy-tuloy na ho tayo. Samahan niyo po ako sa aklat ng Marcos chapter 6, verse 45 hanggang 52. Sabi po rito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauwi sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa tahanan, sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo at kinilabutan silang lahat, ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang kilala sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang kaisipan. Purihin po ang Panginoon. At sa ngayon, tuloy-tuloy na ho tayo. At ito po ay pinamagatan ko po itong 3 bagay na mahalaga bilang isang manlalakbay or naglalakbay. Tunay nga po na sa atin, paglilingkod, gaya po ng mga alagad ng Panginoon na kung saan ay pinauna ng Panginoon para pumunta sa isang lugar. At sila po ay kagagaling lang, kung titingnan natin dito sa sinundan ay hinabot ng madaling araw ang ating Panginoon at ang mga alagad ay naglalayag ng gabi. Dahil sila po ay galing sa pagmimisyon or galing sa, dito po natagpuan natin sa chapter 6 verse 30 na kung saan sila po ay nagpakain ng 5,000. Kaya, at sabi nga ng Panginoon na pinasakay agad ang kanyang mga alagad. Kaya number 1, pag pinansin po natin ang kanilang gawain ng mga alagad kasama ang Panginoong Jesus, hindi po sila ay nanatili sa isang lugar, kundi sila ay matapos nilang gumawa sa isang lugar, lilipat naman sila sa isang lugar. Kaya parang tayo, di ho ba, meron tayo JOS Luzon, meron tayong Pangasinan, meron tayong Cabiao, na pinapakita ng Lord na hindi lang talaga tayo mananatili sa isang lugar. Amen. Number 1 po, sabi po dito, naglakbay ang mga alagad. Sa paglalakbay po nila, sila ay nakaranas ng kahirapan. Tunay nga po mga kapatid. Sa paglalakbay natin sa mundong ito, maraming nararanasan. Maaring maranasan natin ang iba't ibang pagsubok, minsan magkasakit, ang kasalatan, lalo na sa pang-araw-araw. Marami ho tayong mararanasan. Kaya nga, kailangan din po na
napaghahandaan po natin ang mga bagay-bagay na yun. Kasi sabi nga, sa paglalakbay po nila, sila ay nakaranas ng kahirapan. Nakaranas ng kahirapan. Kaya sabi ko nga po nung nakaraang linggo, nung magturo po ako nung patungkol sa Book of Romans chapter 8 verse 28, na may sinabi po, may nabanggit po ako roon na ang Lord hindi nagsabing puro good or puro mabuti lang ang ating mararanasan. Minsan, mararanasan natin yung di natin gusto. Gaya po ng sinabi sa John chapter 21, sinabi kay Apostol Pedro na dati ikaw ang nagbibihis ng sarili mo. Pero pagtanda mo, iba na ang magbibihis sa'yo at dadalhin ka na kung saan hindi mo ibig. Iyon ay talinghaga patungkol sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi nga, nakaranas ng kahirapan ang mga lingkod, ang mga alagad ng Panginoon. Mahirap po maglakbay na hindi kasama ang ating Panginoong Diyos. Dito sa mundo, mahirap. Hindi mo kaya sapagkat sinabi nga po sa John 15 verse 5 letter B, may sinabi po roon na sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya mahirap sa isang tao na maglingkod sa Panginoon na una, wala ang gabay ng banal na Espiritu. Gaya po ng sinabi sa 1 Samuel chapter 17, nais ko pong buksan ang 1 Samuel chapter 17 verse 41. Ang sabi po rito sa 41, nang sundan nyo na lamang po, ito pa ay patungkol sa pakikipaglaban ni David kay Goliath. Pansinin po natin, bagamat po si Goliath ay napakalaking tao, kinatatakutan, yun nga ang sabi, mabasa natin dito. Pero po, makita natin yung hindi siya sinasamahan ng Diyos. At si David po na sinasamahan ng Diyos dahil mayroon po siyang pananampalataya sa Panginoon at mayroon po siya na pagtitiwala sa Panginoon at higit sa lahat, may malasakit sa bayan ng Diyos. Kaya si David po sa pakikipaglaban niya kay Goliath, siya po ay nanalo. Mabasa po natin yan sa Book of 1 Samuel chapter 17 verse 41 hanggang pababa po yun, hanggang 50. Makita natin doon na natalo ni David si Goliath. Bakit po? Una, hindi inasahan ni David yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang lakas, kundi umasa siya sa ating Panginoong Diyos. Siguro si Goliath, bagamat malaki, maraming sandata, may tagadala pa siya, pero walang nagawa. Si David na isang tirador lang ang kanyang tangan, at 5 bato, siya po ay nanalo dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi, mahirap maglakbay na hindi kasama ang Diyos. Mahirap gumawa, tumupad, gumawa ka na hindi kalooban ng Diyos. Tila baga kabiguan. Kaya iyan po mga kapatid, sabi nga number 1, naglakbay ang mga alagad at sa paglalakbay sila ay nakaranas ng kahirapan. Letter B, mahirap maglakbay na hindi kasama ang Panginoon. Yan po ang nais pinapahayag sa atin. Sabi nga ni Jesus Christ mismo sa John 15:5 letter B, kapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Gaya kay David, isang maliit, isang pastor lamang, pero siya ay sinamahan ng Diyos dahil may pusong mapagpakumbaba. Number 2 po, ang presensya ng Diyos ay nandoon. Nakikita ng Diyos na nahihirapan ang kanyang mga alagad.
Ang ating Panginoon, sabi nga sa Book of Hebrews 4:13, na walang bagay na nalilingid sa paningin ng Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Nakita ng Panginoon na nahihirapan ang kanyang mga alagad sa pagsagwan dahil sila po ay nasa bangka. Nahirapan magsagwan lalo na pasalungat yung hangin. Hindi kaila sa Panginoon. Kahit na hindi nila kasama ang Panginoon, nakikita sila ng Panginoon na nahihirapan kung ano ang kalagayan, ano ang sitwasyon nila. Gayon din sa ating kapatid. Hindi nalilingid sa Panginoon kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan o ikaw ay may pinagdadaanan. Lahat yan alam ng Diyos. Marahil minsan ay tila baga ang katarungan ay hindi matanggap. Pero kapatid, lahat ng yan ay hindi nalilingid sa Panginoon. Sabi nga po rito, ang presensya ng Diyos ay nandoon. Nakikita ng Diyos na nahihirapan ang kanyang mga alagad. Mateo chapter 14 verse 27 to 31. Gusto ko pong mabasahin yung Matthew 14 verse 27 to 31. Sabi po sa Mateo, sabi po sa Book of Matthew chapter 14, sabi niya po rito, verse 27. Mateo 14:27. Sabi po dito, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At, sabi niya, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paririyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon. Sumigaw siya, agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi sa kanya, Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Makita po natin mga kapatid. Napakaliwanag po yung sinabi. Una, nakaranas ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos si Apostol Pedro. Nakalakad din po siya sa ibabaw ng tubig. Dahil lamang po naging problema ni Apostol Pedro, siya po ay lumingon at siya po ay natakot at siya po ay nag-alinlangan. Kaya nag-umpisa po siya na lumubog. Pero ano po ang sinabi ng ating Panginoon? Ang nais po ng Panginoon ay, sabi nga po ng Panginoon, sabi niya, kay liit ng inyong pananalig. Ang problema po pala sa atin, mga kapatid kong minamahal, bilang mga naglalakbay, bilang mga lingkod ng Panginoon, ang kulang sa atin, yung buo ang pananalig sa Panginoon. Katulad ng pinakita kay Apostol Pedro, nakalakad na po siya sa ibabaw ng tubig. Dangan lang, lumingon po siya. Kaya hindi lubusan siya na nakalakad dahil po siya ay lumulubog. Sa atin po application, tayo po ay nasa kamay na tayo ng Panginoon. Hawak-hawak na tayo ng Panginoon. Dangan lamang ang problema natin. Katulad din kay Apostol Pedro, nag-aalinlangan. Maliit yung, minsan nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo minsan ay nawawalay sa Panginoon. Sa mga pagsubok na pagdadaanan, marami na ang tumalikod, marami na ang
hindi na nagpatuloy. Kaya dito natin makikita na sabi nga sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Purihin po ang ating Panginoon. Number 3 po, ang sabi niya, si Apostol Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero siya ay nakadama ng pagkatakot, kaya lumubog. Kaya tinawag niya ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ni minsan di nagkait ng tulong. Ang Panginoong Diyos ay nakahandang abutin ka. Gaya kay Apostol Pedro, Panginoon, sagipin mo po ako. Hindi po nagkait ang Panginoon. Bagamat nagsabi ang Panginoon, kay liit ng iyong pananalig. Gusto lang ng Panginoon na mabuksan ang kaisipan ni Apostol Pedro. Nandoon na siya sa harapan ng Panginoon. Alam niyang gumagawa ng himala ang Panginoon. Nagpakain pa lang sila ng 5,000. Bakit siya natakot na nandoon ang Panginoon? Yun po ang naging problema. Kaya makita natin na pagtawag lang ni Apostol Pedro, siya po ay inabot ng Panginoon. Tinulungan siya ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Awit 62 verse 31, verse 8? Awit 62 verse 8. Sabi po rito, verse 8, ang sabi po rito, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasanin, ngayoy dinaranas. Siya ang ating kublihan, sa ating lulunas. Ano po ang sabi? Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon para hindi tayo mahirapan maglakbay. Hindi tayo mahirapan na humarap sa mga pagsubok. Katulad, balikan ko si David. Di ho ba? Imbes na matakot kay Gulayat, sinalubong niya. Di ho ba? Tumakbo siya, sinalubong. Ganun ho tayo. Hindi natin pwedeng talikuran, iwasan ang pagsubok. Talagat darating po yan. Darating at darating po yan. Sa ayaw at sa gusto mo. Pag kalooban ng Diyos, talaga darating po yan. Sabi po rito sabi nga po sa number 3, ang Panginoong Hesus ay sumakay sa bangka. Ang Panginoong Hesus na kasama natin para tayo ay samahan sa ating paglalakbay. Kaya ang Panginoong Hesus ang ating kapanatagan. Ang Panginoong Hesus lumagay sa ating puso at tayo inilagay niya sa kanyang kamay. Ang sabi niya sa Book of John, ang mga nagtumanggap sa kanya, nanalig, ay hawak niya at walang mapapahamak at walang makakaagaw sa kanya. Pero ang sabi niya, may sinabi po siya, maliban na lang sa tao na naghahanap ng ikakapahamak niya. Ganun po kabuti ang Panginoon. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. Kaya sabi nga po sa Awit 115, sabi po sa Awit 115 verse 9 to 10, sabi po rito, ikaw bayang Israel, magtiwala sa Panginoon, siya ang inyong sanggalan, laging handa na tumulong. Kay Yahweh ay magtiwala kayong may takot sa Kanya, pagkat siya ang tutulong at sa inyo'y mag-aadya. Purihin po ang Panginoon. Gayon din po sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahan at siya ang kukup sa inyo. Kaya kasama natin ang Panginoon. Anumang sitwasyon ng buhay, kasaganaan, kasalatan, kahirapan, karamdaman, kasama natin ang Panginoon.
Mga kapatid kong minamahal, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Paglalakbay kasama ang ating Panginoong Hesus at tayo ay magtatagumpay. Kahit anong bagyo, anong iba't ibang pagsubok ang ating nararanasan, kasama natin ang Panginoong Diyos. Sabi nga, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magpatuloy tayo sa paglalakbay na walang pag-agam-agam, walang takot. Kasama natin ang ating Panginoon. Gaya ng pangako niya sa Book of Matthew chapter 28 verse 20, last word na sinabi niya, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Purihin po ang ating Panginoon. Go lang, bawal ang atras solong. Ang nais ng Diyos, focus doon, tungo sa pag-abot ng korona, ng pagtatagumpay na nakalaan sa iyo, kapatid. Yun ang tingnan mo, kapatid. Lagi mong tingnan, focus para sa ating Panginoon. To God be the glory po. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy mo kami, O Diyos, sa pinapaalalahanan, ginagabayan ng iyong salita habang kami ay nandito pa sa lupa o bilang naglalakbay kami, Panginoon, tungo sa buhay na walang hanggan. Lord, tunay nga po, marami kaming napagdadaanan, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, dahil patuloy mo rin kaming sinasamahan na anuman sitwasyon ng buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Buhay ka, Panginoon. Makapangyarihan ka, O God. Sinabi mo sa iyong salita sa aklat ng Jeremiah chapter 32, verse 14, Panginoon. 22, O Lord God, sinabi mo na ikaw ang Diyos na lumikha ng tao. Walang bagay na mahirap sa iyo. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Lord, dalangin ko nga po, Ama, kalakit ko pong dalangin ang pagmimisyon nila Bishop. Salamat sa mga katagumpayan. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng bagay na naranasan nila, O God, sa araw-araw, Panginoon, na pagmimisyon sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil lagi mo silang ginagabayan. Salamat, O God, at maging matagumpay ang gawain mo at sa mga tao na wala pa sa iyong paanan. Nawa, O Diyos, gamitin mo silang daluyan ng pagpapala espiritual, pagpapala sa lahat ng bagay. Salamat po, Ama. Mahayag ang kadakilaan at kapangyarihan mo saan man sila naroon, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Gayon din po sa lahat ng activities ng JOS, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang kabuuan ng JOS sa bawat sangay, sa bawat pastor na pinagkatiwalaan mo, mga leader, Panginoon. Lord, patuloy mo kami pagkaisain sa isang espiritu mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Marami pong salamat sa kabuuan ng JOS magmula sa mga miyembro. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na patuloy kang nahahayag sa aming mga buhay na ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Walang bagay na makagagawa nito, Panginoon, kundi ikaw lang, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatiran na kasama namin sa ngayon. Lord, abutin mo po anuman ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos. Ang may mga karamdaman, igawad mo po ang iyong mapagpalang kamay at dumaloy ang kagalingan mula sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa iyo ang kapurihan ngayon at magpakailan paman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be the glory po.